But yung pananahimik, pag-shut up ni Lisa, no choice siya. Kung hindi, aminin ito sa pamamagitan ng pagtahimik. Kasi ang pagtahimik na yan ay talagang pag-amin yan. Binanatan niya ng fake news. Oh. Ang tagal niya. Ilang araw, Claire? Ilang araw ka ngayon magtatatapang? Ilang araw ka makakaipon ng tapang bago namin makita yung dating Claire? Nag-iisip kayo? Nagmi-meeting kayo? Crisis meeting muna? In coordination? Alam mo, sabihin ko sa inyo mga kababayan, umasa kayo na mayroong matinding balita ang mangyayari. Ako, umasa kayo ha. Bukas, makalawa, baka damputin lahat ng vloggers. Bukas, makalawa, baka damputin si Bongo at si Bato. Gagawa sila ng matinding balita. Remember, noong nangyari yan, paano sila nag-react according to BP Sara? Kinidnap si PRRD. Wala naman na sa issue yung ICC, di ba? Wala na yan eh. Hindi nga sila makagalaw. Biglang minadali. Why? According to BP Sara, pantakip sa kagaguhang nagawa nila sa Amerika na hindi nila kayang sakalin ng saliig ang Amerika. Kaya nga hindi natin alam bakit pupunta si Marcos dun eh. Ang nakakatakot dito, eto mga kababayan ko. Baka mamaya, isanla tayo mga Pilipino kapalitang asawa. Hindi natin alam kung anong gagawin nilang deal sa Amerika. Baka dagdagan ng EDCA, gusto nyo, punuin nyo na ang EDCA buong Pilipinas. Sisiraan lang namin ng China. Tapos, kunwari, bobombahin ang isang lugar ng Pilipinas, ng China. Tapos, palalabasin namin kasalanan ng China. Tapos, lagyan nyo na lahat ng EDCA ang Pilipinas. Pakawalan lang ang asawa. Hindi malayo mangyari yun. Kasi nga itinago eh. Dahil kung yan inamin nila, you will expect na may repentance. You will expect na gagawa nila ng solusyon sa tamang paraan. Pero hindi. Itinago eh. So ibig sabihin, priority nila. Huwag masira si Lisa. In all cost, do whatever you want. Basta mailusot natin si Lisa. Ganyan po lumalabas. Nung kanilang hindi pag-amin. Even yung pananahimik ng media. Even yung pananahimik ni Claire. Kaya, ako, sabi ko sa inyo, hindi ako magugulat baka bukas dinadampot si Bato. Ingat kayo, Bato. Bongo. Para mapagtakpan ito, nakakatakot ang susunod na ilang araw sa Pilipinas. Tandaan nyo ito sinabi ko. They will do everything. Kung susundan ko yung sinabi ni BP Sara, kung nagawa nila sa dating presidente na nagpalibing sa tatay nila, na kaya siya naging presidente is because yung apelyidong Duterte, nagawa nila yon, pagtakpan lang si Lisa. They can do anything. Baka magdadampot yan para mapagtakpan itong balita na ito. Kaya nga itong ato ay matindi. Kayong mga dilaw. Kayo rin mga vloggers ng dilaw. Kapaka-hipokrito ninyo. Tahimik kayo ngayon. Kinain nyo nasukan nyo? Kayong pink? Pulahan na rin kayo? Again, hindi ko sinasabing pagbintangan nyo si Lisa. But call out for an explanation.
official explanation coming from the President himself together with Lisa. Hindi si Claire. Siya pala ang source ng fake news na ito Tinan mo, plastic ka. na pinapakalat laban sa unang ginang sa kay First Lady. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Diyan mo na, bago tayo pumunta dyan. Itong bagong PC, oh. Ang sarap ng... Sabihin yung fake news. Sige, sabihin yung fake news, yung ospital. Sabihin yung fake news ang Amerika. Galing po yan. Ang source po niyan, galing Amerika. Hindi po Pinoy. Ang swerte naman ng bagong PCO secretary. Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Tantoco's death. Parang, Tantoco's death? Question mark. Hindi mo alam? Doon pa lang panloloko na ipagpapatuloy daw niya. Tingnan nyo kung gaano ka-ipokrito itong gobyerno ni Marcos. Ipagpapatuloy ang fake news. Ba't hindi nyo sabihin fake news kami ngayon? Naman, Dave, gum. Ay, tanto. Ano sabi niya? I cannot comment on that. Yes po. That's a private matter. I cannot. Pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Tantoco's death. Mahina ka pa. Oy, marami kang kakaining bigas. Paturo ka kay Paturo ka kay Claire. Kung si Claire yan, namamayagpag pa yung dito, yung napagkalaki-laki. Tapos sasagot ng ganyan niya si Claire. Alam naman po natin na pag ito ay galing sa Vice President, ito ay fake news. Kaya nga naman, siya ay sabing dapat haharap sa impeachment pero hindi siya makaharap-harap. So kasalanan to lahat ng mga Duterte. Ganon! Marami ka pang kakaining bigas, Gomez. Matatanggal ka rin dyan. Kita mo, ang bilis-bilis ni Jay Ruiz. Hoy! Oh, sinuwerte to si Jay Ruiz, no? Oh, balita ko, mayroong nagsabi sa akin, hindi ko palang nababasa, pero may nag-message sa akin, sabi, nagpapasalamat daw si Jay Ruiz. Blessing in disguise, no? Oh, ikaw ang napaupo ngayon yan. O pag-upo mong ganyan, tapos mahina ka pang nilalang. Tantoco's death. Tapos private. Paano naging private? Entourage ng First Lady, private? Andun yung First Lady, private? Official? Official trip, Claire, wag mo sabihin. Sasabihin mo na ito ay hindi official trip. Pinopromote nyo. No? Official trip yan eh. Anong personal? Ganyan ka ba kahina yung ulo mo kaya nawalan ka na ng buhok? Ay, hindi yung mga kasamahan ko may walang buhok, matatalino yan. Si Banat Bay, si Boss Dada, tsaka si Master Judea, matatalino yan. No, pero, tanto ako, clueless ka? Personal? Ngayon lang ako nakakita ng personal. Involved ang First Lady. Drugs. Nasa balita naman. Paano ka naging PCO secretary hindi mo alam? May mag-research ka kung hindi mo alam yan. Nakita nyo kung gaano ka-ipokrito sila ang gobyerno ngayon?
Tapos ang hinaharas nila, ang pinapalabas nila, ang propaganda nila, fake news ang mga Duterte vloggers. Wow. Eh di wow. Kaya kayo, huwag kayong papayag. Kasi mga pula vloggers, pinklawan vloggers, kung ano-ano. Diniscuss na nilang lahat. Kaya magduda kayo. Kung ang DDS vlogger, hindi rin i-discuss to. Magduda na kayo mabuti. May diferensya yan, DDS vlogger na yan. Iniiwasan to ng mga vloggers. Papatayin talaga sa inyo. Mamamatay tao. Mamamatay balita, hindi mamamatay tao. Mamamatay balita talaga to mga ito. Huwag kayong papayag. Hindi ko tatantanan to. Araw-gabi, bablog natin to. Pati shorts nito kasama sa vlog. Hindi kayo lulusot dito. Until magpaliwanag kayo. Involved kayo or hindi. Ganon, then explain. Diba? Hindi pwede. Huwag nyo, yung mga paborito nyong vloggers, huwag nyong palalagpasin. Kung kayo nandito pulahan, huwag kayong papayag na yung paboritong pinapanood mo na vlogger, hindi ito diniscuss. Ibig sabihin yung vlogger na yung walang tayo. Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Eden Santos. Okay, next balita po tayo. Ito, pakinggan ninyo. Iminatics, mananawagan. Humihingi ng full report sa Malacanang si Senador Amy Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles noong March 8. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasama ng unang ginang si Tantoco sa delegasyon ng mga dumalo sa Manila International Film Festival nang masawi ang Rustans executive dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. Humihingi ng... Pili tayo ng picture. Ayan. Iminatics! Yuhu! Mga Iminatics, nasaan kayo? Yuhu! Kalampagin ninyo ang inyong puon. Kalampagin ninyo ang inyong ginodiyos, mga Iminatics. Bakit naman ganyan ang sinasabi ni Amy? Alam mo yung sinasabi niyang panawagan na mag-explain sa taong bayan? Yan na yung vlog ko nung Sabado. Kaya kong gawin yan, Amy. Hindi ka nanalong senador dahil nananawagan ka. Nanalo ka bilang senador, sabi nila, dahil nagpahiring ka. Dalawang explanation dyan. Hindi ko alam kung ano totoo. May nakapagsabi sa akin kasi, okay, napagsabi sa akin hindi ko alam kung totoo. Ang sabi sa akin, pero ito yung nagbalita sa akin ito, lahat ng binalita niya sa pool. Okay? Gumastos ka raw ng billion last 2 minutes. Ibig sabihin, yung the night before or the day before the election, nagbuhos ka ng bilyon para ka manalo. Yun ang sabi. Yung iba naman, ang sabi, nanalo ka, Amy, dahil nagpahiring ka patungkol doon sa pagkidnap kay PRRD. In any case, wala doon yung nanawagan ka ng explanation. Ngayon, panalo ka na. Ang ginagawa mo, kabaduyan, kakornihan. Ano ang panawagan mo? Mag-explain ang Malacanang. Corny mo. Boo! Boo! Mga Iminatics, galaw-galaw kayo dyan. Kalampagin nyo yung amo nyo. She can do better than that. Hindi porket panalo ka, puro ka panawagan na lang. Sabi nga ni Atty. Roque, alam mo kung adik o hindi adik yung kapatid mo. You also owe us an explanation, Amy. Mag-hearing ka patungkol dito. Manawagan ka ng hearing. Pag-usapan to. Hindi yung panawagan, corny.
Ilang kaming vloggers, kaya namin gawin lahat yung sinasabi mo panawagan. Actually, ginawa ko na yan. Ulitin ko, Sabado pa lang. Pagputok pa lang ng balita, yan na agad ang panawagan ko. Kaya totoo, kaya hindi totoo, you explain to us, BBM, what happened. Tapos ganyan din gagawin mo, Amy. Mbaduy mo. Hindi yan na nagpanalo sa'yo. Ewan ko lang. Kayo. Ako may tanong sa inyo. Okay, may tanong ako sa inyo. Alam ko may mga nanonood ditong Iminatics. Kayo na lang tanungin ko, yung mga nanonood. Sa tingin nyo, enough na yung sinabi ni Aiming statement? Nananawagan siya ng explanation? Sige, lagay nyo dyan. Enough na. Yes, enough na. Or no, she can do better than that. No, it's not enough. Lagay nyo dyan. Pangalawang tanong, sa tingin nyo dapat ang mga Iminatics, yung mga supporter na lantaran ni Aimee at saka yung mga patago, yun ang nakakatakot eh. Yung mga patagong supporter ni Aimee. Na mga supporter ni Aimee na kalampagin na yung kanilang amo, na manawagan ng hearing, hindi lang pwede, basta ganito. Sige, lagay nyo dyan sa comment section, ha? Executive dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. Okay, next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin, tumaas ang trust rating ni BBM. Tumaas ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa resulta ng survey ng Social Weather Station o SWS. Batay sa survey na... Tawan-tawa naman ako sa media ngayon. Siksik ang balita patungkol dun sa nangyari dyan sa Beverly Hills. Yung namatay kasama ang First Lady. Ang balita ninyo, tumaas ang trust rating ni BBM. Grabe naman. Grabe naman ang mainstream media ngayon. Parang gusto ko na ipukpok sa ulo ko. Naluloko na ako sa media ngayon, pambira. Oo, sige, talagang nilagpasan nyo yung tungkol kay Lisa. Tapos sabay labas naman ang balita tungkol dito sa SWS. Na ratings na tumaas. Ano rating ni Marcos? Kinumisyon ng Strat-Based Group, tumaas ng 48% ang trust rating ng Pangulo nitong Hunyo mula sa 38% noong Mayo. Ito mo, ang taas pa ng tinaas, 38 to 48. Are you kidding me? This is almost half. This is almost 50%. So sa bawat dalawa, isa may tiwala kay Marcos, yung isa lang ang hindi. Sa 10, yung 5 may tiwala kay Marcos, yung 5 lang hindi. Naniniwala kayo sa kalokohang ito? From 38% tumaas pa ng 48% si Marcos. Ang lupit talaga ng media. Pati ang survey natin, ang lupit. Di trust survey? Tingnan nyo yung survey. Sila ba ang nanalo nung eleksyon? Diba? Nantarang padloloko na ito mga. Napanatili naman ni Vice President Sara Duterte ang trust rating niya na nasa 61%. Yeah. Tapos si Sara, nanatili lang. %48 may tiwala kay Marcos at 61% may tiwala kay Sara. Hindi ko ma-reconcile. How can you believe? How can you trust Sara and you can also trust Marcos? Kasi mag-overlap yan eh. 61 plus 48, 109. Lagpas po 100%. Hindi lang siguro nila mabagsak si Sara kasi masyadong mahalata. So ang gawin mo, itaas mo si Marcos, si Sara maintain mo lang, wag mo itaas. Maintain lang. Until such time, maabutin na, tingnan nyo, next month, next 2 months, next 3 months, lamang na si Marcos sa trust rating. Pero hindi ko ma-reconcile eh. Parang, ang hirap humanap ng tao ngayon
na may tiwala kay Sara at may tiwala pa rin kay Marcos? Saan Timbuktu? Saan bundok nyo mapupulot yang ganyan? Sige nga. Pakisabi nga. 48% kay 61 kay Sara, 109, sobra. So yung 9%, ibig sabihin may 9% na may tiwala kay Sara at may tiwala kay Marcos. Pambihira naman. Ewan ko, magulo. Pero wag na natin paikot-ikutin yan. I really don't believe 48% na may tiwala ngayon kay Marcos. At higit sa lahat that I cannot believe na ang mainstream media tahimik tapos magbabalita na tumaas ang trust rating ni Marcos. Wow. Really now? Mainstream? Wow. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.